Bata pa lang si Ellen, pangarap na talaga niyang umangat ang buhay. Matagal niya nang hangad ang yumaman, pero hindi niya talaga alam kung paano. Hindi naman kasi nakapagtapos ng pag-aaral ang dalaga. Maliit lang din naman ang kinikita niya sa pagiging sales lady. Mahirap lang din naman ang kanyang mga magulang, kaya wala rin siyang aasahan sa mga yun. Ang mga kapatid niya naman ay minor de edad pa. Kaya kahit madaliin ni Ellen ang kanyang pagyaman, wala siyang magagawa kundi lasapin muna ang lasa ng kahirapan. Kumusta naman ang araw mo? Boring. Paano? Wala namang gaanong bumibili sa tinda namin. Ang liit pa ng kita. Nakakainis. Kung may iba lang akong malilipatan eh. Provincial rate tayo rito. Ano pa aasahan mo? Hanap ka na lang ng ibang trabaho. May alam ka ba? Meron. Ano? Benta mo katawan mo. Kadiri ka? Hinampas na Ellen ang hawak niyang sling bag, ang kaibigan niyang si Kenneth. Matagal niya ng kaibigan ang lalaki, kaya naman wala na sa kanya ang ganong klase ng biro. Umalis ka nga rito? Bakit? Sa'yo ba tong waiting shed? Kainis ka. Sa halip na matulungan mo ko. Wala ka na ngang naitutulong, sakit ka pa ng ulo. Pinag-aaral ka kasi ng magulang mo, inuna mong lumandi. Ayan, sa halip na diplomang nakuha mo, puro problema ang meron ka ngayon. Ang kapal ng mukha. Nagsasalita ka ng ganyan hindi ka rin naman nakapagtapos. At least, may maayos akong trabaho. Malaki sahod, maayos ang boss. At higit sa lahat, wala akong maraming utang. Preskong humithit ng sigarilyo ang lalaki, sabay tawa ng malakas. Talagang inaasar nito ang dalaga, kagaya ng lagi nitong ginagawa tuwing nagkikita sila. Bahala ka nga sa buhay mo. Inis na naglakad ang dalaga paalis, pero agad din naman siyang sinundan ni Kenneth. Samahan na kita. Delikado pa naman sa daan ngayon. Walang tugon mula sa dalaga. Nakatuon lang ito sa nilalakaran dahil wala itong ganang kausapin ang kaibigan. Alam mo na ba yung balita? May natagpuan daw na bangkay dun sa ilalim ng hanging bridge. Nairita si Ellen kaya tumigil ito at tumingin ng masama. Anong title? Ha? Anong title ang sinasabi mo dyan? Gawa-gawang kwento mo na naman kasi yung kwentong yan. Kaya anong title? Buang. Hindi ko ito gawa-gawa. Kung ayaw mo maniwala, idimuwi ka sa inyo at itanong mo sa mama mo. Uuwi naman talaga ako. Ikaw lang itong sunod ng sunod. Para kang langaw. San ba nadapo ang langaw? Di ba sa tae? Hey, bahala ka nga. Kulang na lang ay tumakbo ang babae sa bilisang paglalakad dito. Naiwan namang tatawa-tawa ang binata. Walang paglagyan ang tuwa nito kapag nakikitang naiinis ang mukha ni Ellen. Pagka-uwi ni Ellen sa kanila, naabutan niyang naglalaro ang dalawa niyang kapatid sa bakuran. Ang nanay naman niya ay nasa loob, nakatulala sa sahig. Ma, anong ulam? Inilapag ng dalaga ang kanyang shoulder bag sa kanilang maalikabok na sofa. Dahan-dahan namang nag-angat ng tingin ang ginang. Tulala si Aling Filina. Ulam? Oo ma, nagugutom na ako. Hindi ako nakapagtanghalian kanina eh. Ulam ba ka mo? Yan ang wala tayo. Sa sinabing yun ng kanyang ina, otomatikong dumako ang tingin niya sa kanilang maliit at magulong kusina. Nakita niya sa lababo ang mga nakatambak na hugasan, kasama ng kaldero ng kanin at ulam na nakabaliktad. Napabuga na lang ng hangin ang dalaga. Sabay walang ganang umupo sa sofa, napatingin sa kesaming puro agyo. At napaisip kung hanggang kailan ba sila magiging ganun. Pambihira naman mama. Buong maghapon ang lumipas. Wala man lang kayong nadiskartihan. Alam niyo naman na uuwi ako ng ganitong oras. Paano ako papasok niya bukas kung hindi ako kakain ngayon? Kakainis naman. Kung mag-inarte ka dyan, parang ikaw lang ang hindi makakain ah.
Lahat kami dito mulat ang mata. Wala na nga kayong ginagawa rito sa bahay. Konting diskarte lang hindi nyo pa magawa. Aba! Aba, ang yabang mong hindot ka. Porke may trabaho ka, ganyan ka magsalita. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nakiusap dyan sa boss mo, kaya ka nakapasok kahit wala kang natapos. Kung hindi ko kaibigan ang boss mo, wala ka ring kwenta. Huwag kang magmalaki sa akin. Kung nasaan ka ngayon, ako ang dahilan. Wow ha? Utang ko pa talaga sa inyo. Eh kahit wala namang kayo, kaya ko namang maghanap ng ibang trabaho. Aba! Ang kapal naman talaga ng mukha mo, Ako pa ang sinusubukan mo? O sige, mamaya pupuntahan ko si paring Nomer at ipatatanggal kita sa tindahan niya. Maraming may mas maalam kaysa sayo. Yung mga nakapagtapos. Pinag-aaral kasi kita, inuna mong landi. Padabog na lumabas ang ginang. Halos matanggal ang bisagra ng pinto sa lakas ng pagkakasara nito. Patanggal? As if naman makikinig sa kanya yun. Eh ako ang pinakamagandang sales lady doon. Umirap na lamang ang babae. Noon pa man ay hindi na talaga sila magkasundo mag-ina. Mula nang mamatay ang kanyang ama dahil sa sakit, palagi na silang nagtatalo ng kanyang nanay. Kinabukasan, pumasok na si Ellen sa kanilang trabaho. Pero hindi pa man siya nakapapasok ng tindahan, hinarang na siya ng gwardya. "Tanggal na po kayo," sabi ni boss. "Hindi ka na raw pwedeng pumasok sa loob." Anong tanggal? Buwang ka ba ha? O sadyang hindi ka gumagamit ng utak? Paano ako matatanggal? Eh wala naman akong ginagawang masama. Magaganda ang record ko sa halos 1 taong ko nang nagtatrabaho dito. Kahit anong gawing pamimilit ni Ellen, talagang hindi na siya pinapasok. Nagsisigaw pa siya at nagwala. Pinagbumura niya ang gwardya pero wala na talaga. Sumapit naman ang gabi. Nakumpirma niya sa kanyang kaibigan na si Bea na talagang tinanggal na siya ni Mang Nomer. Ano ba kasing nangyari, girl? Bakit ka inalis ni sir? Dahil yun kay mama. Nag-aaway kasi kami kagabi. Akala ko hindi niya kaya. Pinatanggal pala talaga niya ako. Wisit na yun eh. Oo nga pala, no? Best friend pala ng mama mo ang boss natin. Ganun pala talaga siya kalakas sa boss natin, no? Baliw yun eh. Ako na nga lang ang nagtatrabaho sa amin, pinatanggal niya pa ako. Hay nako, hanap ka na lang ng ibang trabaho. Maganda ka naman. Siguradong maraming tatanggap sa'yo. Nasa isang karinderya sila noon. Doon sila madalas kumain bago umuwi. Si Bea naman, 1 taon niya palang itong kakilala. Pero masasabi ni Ellen, maaasahan niya ito sa maraming bagay. Maiba tayo, sis. Di ba madalas kang dumadaan sa hanging bridge tuwing pupunta ka sa kabilang bundok? Oo, bakit ba? Nabalitaan mo yung nangyari doon? May natagpo ang bangkay? Nasabi na sa akin yan ni Kenneth. Diyos ko, wala ako sumud sa mga ganyang bagay. Baliw. Kailangan mo itong malaman. Kasi lagi kang dumadaan doon, sis. Huwag ka nang dadaan ng gabi doon. Kasi alam mo ba, sabi sa amin, aswang daw ang pumatay sa lalaking yun. Wakwak daw kasi ang tiyan. Tigilan mo nga ako sa ganyan. Aswang na pinagsasasabi mo. Kailangan ko ng bagong trabaho. Yun ang nasa isip ko. Para din ito sa safety mo, buang ka. Kung ayaw mong maniwala na aswang ang gumawa nun, isipin mo na lang na delikado talaga doon. Lalo na kapag gabi. Huwag ka nang dumaan doon. Wala ka bang ibang sasabihin na maganda? Like, ideya kung saan ako maghahanap ng trabaho? Eh kung wala, aalis na ako. Tingnan mo tong isang to. Teka, sandali! Nagmamadaling umalis ang dalagang si Ellen. Inis na inis siya dahil wala siyang nagawang matino sa araw na yun. Mabuti na nga lang din. Nakalibre siya ng pagkain sa kanyang kaibigan. Kung hindi, baka mulat na ang mata niya sa gutom habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Isang magandang sasakyan ang tumigil sa tapat niya.
Napahinto si Ellen, nagtataka kung ano ang meron. Pagbaba ng windshield, bumungad sa kanya ang isang lalaking nasa edad 50 na. Namumuti na ang buhok pero malakas pa naman. Miss, saan ba dito ang San Remedyo? Mukhang mayaman talaga ang lalaking yun sa hindi malamang dahilan. May kung anong magandang ideya ang pumasok sa utak ng dalaga. Dulot ito ng kanyang pagiging desperada na makaangat sa buhay. San Remedyo po ba? Madadaanan ko po yun sa pag-uwi ko. Pero diretso nyo na lang po, tapos kanan. Sabay diretso po ulit. Nakita ni Ellen na parang nakuha niya agad ang kiliti ng matanda. Nakangiti iyon ng malapad sa kanya habang pasulyap-sulyap sa naglulusugan niyang dibdib. Gusto mo sumubay ka na para maituro mo sa akin kung saan at ihatid na kita. Wala sa utak ng babae ang tumanggi sa alok na yun. Para sa kanya, yun ay malinaw na isang stepping stone para mapalapit sa matanda. Hindi ba nakakahiya? Hindi mo naman ako kilala. Medyo may pagkamalandi ang pagkasabi ni Ellen. Paraan niya iyon para tuluyan niyang maakit ang kanyang kausap. Ayos lang naman sa akin. Isa pa, ituturo mo naman sa akin ang pupuntahan ko. Tsaka, mukhang hindi ka naman nangangagat. No? Hindi ako nangangagat. Nangangain lang. Ayos ka rin na. Sige na, sakay na. Kinapala na ni Ellen ang kanyang mukha. Hindi niya inisip kung sino at ano nga ba ang katauhan ng matanda. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kanyang pinaplano na kahit biglaan ninanais niyang mangyari. Pagsakay ng dalaga ay agad na gumawa ng move ang matanda. Ito na ang nag-ayos ng seatbelt ni Ellen. Hinayaan na lamang din ng dalaga iyon. So, nakatira ka sa San Remedyo? Hindi po. Paglagpas ng San Remedyo, dun ako. Okay. Taka, wala bang magagalit? Ibig kong sabihin, may boyfriend ka bang magagalit? Wala naman. Sa ganda mong yan. Sus, maniwala ako. Wala talaga. Mapili kasi ako. Gusto ko sa lalaki yung kaya kong buhayin at yung mas matanda sa akin para hindi sakit ng ulo. Tinignan ni Ellen ang matanda at nagpakita siya ng malagkit na tingin. Halatang dinablan ang matanda doon dahil bigla itong napatigil sa pagmamaneho. Sigurado naman ako na hindi ito ang una nating pagkikita, no? Depende kung gusto mo pa rin akong makita o hindi. Wala naman akong kasama sa buhay. Bakit hindi? Kung ganon, pwede pala tayo maging magkaibigan. Oo naman. Pwede ngang higit pa roon eh. Ang kanilang titigan ay simbolo ng parehong interes nila sa isa't isa. Hindi mahalaga sa dalawa ang pagkakakilanlan dahil noong mga sandaling yun, tanging kaharutan at kalandian lamang ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. Sa mga nakalipas na sandali, nakarating na sila sa San Remedyo. Bumaba na rin si Ellen doon at lalakarin na lang pauwi sa kanila dahil malapit naman na. Nandito na ang kausap ko sa negosyo. Salamat sa oras mo, Ellen. By the way, Rogelio ang pangalan ko. Nice meeting you, Rogelio. Naglakad na rin si Ellen paalis nang may isang lalaking dumating at pumasok sa sasakyan ni Rogelio. Napangiti na lamang si Ellen. Nakakita kasi siya ng liwanag patungo sa inaasam na kaunlaran. Walang paglagyan ang tuwa ni Ellen ng mga sandaling yun. Kahit ang kanyang ina na dapat nagdiriwang sa pagkakatanggal niya ng trabaho, naguguluhan din kung bakit
ang lapad-lapad ng ngiti niya. Kinabukasan, maagang nagpa-load si Ellen para makipagtawagan sa matandang si Rogelio. Wala siyang ginawa kundi kausaping maghapon si Rogelio kahit wala pa siyang kinakain. Ginagawa niya ang lahat para lang makuha ang loob ng matanda at tuluyan na itong maakit sa kanya. Dahil sa kanyang taglay na kabaitan at kalandian, ilang araw lang ang pagiging maharot at makapal na muka. Niyaya na siya ni Rogelio ng isang date. Agad din namang pumayag ang dalaga. Nanghiram siya kay Bea ng magandang dress na maisusuot sa kanilang date. Wala pa kasi siya ng isang magyara at matinong kasuotan dahil mula nang magtrabaho siya, lahat ng kinikita niya ay napupunta lang sa panggastos at pambayad ng utang. Sure ka na ba talaga dyan? Oo naman. Mukha namang mabait si Rogelio. At saka, siya naman ang nagyaya, no? Hindi naman ako. Ilang araw pa lang kayo nagkakausap. Niwala ka pang ang kaalam-alam sa ugali ng taong yon. Tapos ikaw naman, sige ka lang. Bea, marunong akong kumilatis ng tao. Hindi ako tanga. At saka malalaman ko rin naman ang ugali niya kapag tumagal na. Sa ngayon, enjoy muna. Nagpamewang si Bea sa harapan niya. Nakataas ang kilay. Don't tell me kumakapit ka sa patalim. Kumindat pa si Ellen, sabay palakpak ng mahina. Tumpak! Ang galing mo! Isa kang alamat! Ha? Dumating ka na talaga sa puntong iyan, girl? Eh anong gusto mo? Habang buhay ako magtrabaho, wala namang yumayaman sa pagiging empleyado. Pero hindi naman kasi maganda kung manggagamit ka lang ng tao. Excuse me, alam kong gagamitin niya lang din ako, kaya patas lang. Gagamitin ko siya para yumaman ako. Gagamitin niya ako para sumaya siya. Ganun lang. Pambihira. Hindi ako makapaniwala na maiisip mo ang ganyan. Pero bahala ka. Buhay mo yun eh. Ang akin lang, gusto kong mag-ingat ka palagi. Parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo eh. Huwag ka na mag-alala sa akin. Kaya ko naman ang sarili ko. At saka isa pa, matanda na yun. Kayang-kaya kong anuhin yun kapag may ginawa siyang masama sa akin. Basta girl ha, isang tawag lang ako kapag may problema. Baka naman kapag inaano ka niyan, hayaan mo lang. Katanga ng tawag dun. Oo na. Para kang nanay kong umasta. Ayos na yan, umalis ka na. Baka naghihintay na yung sugar daddy mo. Pagkatapos ng pag-uusap na yun, lumarga na rin si Ellen. Sinundan siya ni Rogelio sa San Remedyo. Halos maglaway naman ang matanda nang makita ang maganda niyang suot. Oh, ang ganda mo tonight. Siyempre naman, pinaghandaan ko talaga ang gabing ito. Ganun kaka-special sa akin. Talaga? Oo naman. Kung gano'n pwede na kitang dalhin sa bahay ko. Ha? Sandali lang silang nagkatinginan ni Rogelio. Tila ba naguguluhan si Ellen sa sinabi ng matanda. Ang ibig kong sabihin, naghanda kasi ako sa bahay. Naisip ko lang, sa halip na gumala tayo sa ibang lugar, mas mainam na sa bahay na lang. Hindi pa delikato. Alam mo naman sa panahon ngayon, noong nakaraan may nakita ro na bangkay na lalaki sa ilalim mismo ng hanging bridge. Nag-aalala ako sa safety mo. Kaya gusto ko, sa bahay na lang. Sure. Wala namang problema sa akin. Mas nakaka-inlove ang mga lalaking iniisip ang kaligtasan ng mga babae. Paandarin ko na muna ang sasakyan. Baka may mangyari pa dito sa atin. May makakita pa. Joke lang. Natawa ang dalawa sa medyo bastos na biruan nila. Kaya naman, nagmadali na si Rogelio sa pagmamaneho pa uwi. Halos 10 minuto lang naman ang biyahe papunta roon. Pagdating nila,
Namangha si Ellen sa kanyang nakita. Ang laki ng bahay. Sa liblib na lugar na yun lang ang bukod tanging nagliliwanag. Bumaba ng sasakyan ang babae. Habang napapanganga, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Seryoso? Bahay mo ito? Oo, bahay ko ito. Itong malaking bahay na nakatirik dito sa gubat? Bahay mo? Oo nga, bahay ko ito. Nakakagulat ba? Grabe! Ang laki! Pumasok na tayo sa loob. Ililibot kita. Pinagbuksan sila ng gate ng isang kasambahay na may nababahalang muka. Mababasa sa mukha ng kasambahay na ayaw nitong naruroon si Ellen. Pagpasok nila sa sala, naruroon na ang mga nakapilang kasambahay. Napapayuko at kung mapapatingin naman, nakikita ni Ellen na parang may takot sa mukha ng mga iyon. Takot ba sila sa akin? Hindi. Ganyan lang talaga sila. Hayaan mo, masasanay din naman yan. Matagal na kasi nung may huli akong iniuwi dito. Napatingin si Ellen sa dingding kung saan naruroon ang larawan ng isang magandang babae. Diyan ang una kong asawa. 22 anyos lang siya sa larawan na yan. Namatay siya sa sakit na cancer. Naghanap ka na ba ng iba pagkawala niya? Oo, pero walang nagtatagal. Yung huli kong dinala rito, inayawan ko. Ang sama kasi ng ugali. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman akong tao. Sabay silang natawa sa sinabing yun ng dalaga. Dinala ng matanda si Rogelio sa likuran ng mansyon kung saan naruroon ang napakahabang table para sa kanila. May mga kandila rin sa paligid na kahit tumahangin ng bahagya, hindi naman namamatay. Inihanda ko talaga ito para sa'yo. Sana mag-enjoy ka ngayong gabi. Maraming salamat. Siguradong magiging memorable ito. Lalo na kapag nagsimula ng giyera. Gusto ko kung paano ka magbiro. Mas magugustuhan mo ko kapag nalaman mong hindi yun biro. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi pa man sila kumakain. Walang ano-ano'y nagdikit na ang kanilang mga labi. Agad na nagtukaan ang dalawa. Wala nang pakialam si Ellen kung mas matanda ba sa nanay niya si Rogelio. Ang mahalaga sa kanya, mas nabigyan ng liwanag ang inaasam niyang buhay. Hindi namamalayan ni Ellen, nakarating na sila sa isang silid. Mara siyang inihiga doon ng matanda. Ilang sandali lang, nagsimula na ang giyera. Siya namang pagsuko ni Ellen ng kanyang bandera. Sa sobrang sarap ng gabing yun, nakatulog si Ellen sa malambot na kama. Nagising na lamang siya nang maramdamang wala na sa kanyang tabi ang matandang si Rogelio. Pagtingin niya sa kanyang relo, nakita niyang 3:00 na pala ng madaling araw. Maraan siyang bumangon at napapapikit pa. Binuksan niya ang balkonahe ng silid. Kadiliman ang natanaw niya sa labas ng bakuran. Nasa naman kaya ang matandang yun? Aalis na sana siya nang biglang may marinig silang tila tunog ng isang mabangis na hayop. Sandali niyang tiningnan ang parting madilim sa bandang mga puno. Wala talaga siyang makita roon. Nang muli niyang marinig ang mabangis na hayop, natataranta siyang isinara ang balkonahe. Saka bumalik sa kama. Nagsaklob siya ng kumot. Kahit na malamig ang klema, bigla na lang siyang pinagpawisan. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Sa buong buhay niya, iyon ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganong uri ng tunog. Nasa na ba kasi si Rogelio? Puwiset na matanda.
Huminga siya ng malalim. Lakas loob niyang inalis ang nakasaklob na kumot sa buong katawan. Dahan-dahang sumilip sa balkonahe. Nakahinga siya ng maluwag. Nang mapagtantong, wala namang taong naruroon. Nagdesisyon siyang lumabas sa silid na yun. Nakababa siya ng sala. Wala nang katao-tao. Patay na rin ang ilaw sa sala. Nasaan na ba ang banyo dito? Naiihi na ako. Masyadong malaki ang bahay, kaya hindi naging madali para sa dalaga ang hanapin ang banyo. Naging dahilan iyon para mapadbad si Ellen sa kung saang parte ng bahay. Sa kanyang paglalakad, may naamoy siyang masangsang. Sinundan niya ang amoy na yun. Kalaunan, nakarating siya sa isang iskinita. Sa dulo nito, may bakal na pinto. Sa ilalim ng bakal na pinto, may lumalabas na usok na malamig. Ano ba ito? Imbaka ng mga karne? Dahil hindi naman katalinuhan si Ellen, ang unang pumasok sa kokote niya. Baka parte iyon ng negosyo ni Rogelio. Dahan-dahan siyang sumilip. Nagbaka sakali lang naman siya. Nabukas ang pintuan, kaya hinawakan niya ang bakal din na doorknob. Pero mga ilang sandali lang, narinig niyang may dumarating. Nagmamadaling umalis doon ang babae. Pagbalik niya sa sala, nakita niya si Rogelio na pawis. Ellen? Rogelio? Bakit pawis na pawis ka? Saan ka ba galing? Sa labas, naglinis ako ng sasakyan. Natatay na kasi ako kaya pawis na pawis ako. Sandali, gagamit din ako ng banyo. Nasaan ba ang banyo? Sige, ikaw muna. Sa may derecho, sa may kaliwa. Ikaw kaya muna. Taing-tai ka na eh. Hindi, ayos lang ako. Umihi ka na. Sigurado ka? Tumangulang ang matanda sa kanya. Nagmamadali na ring maglakad si Ellen dahil talagang puputok na ang pantog niya. Pagkatapos niyang magbanyo, wala na si Rogelio sa sala. Umakyat na siya sa taas. Naabutan niya ang matanda na nasa kanilang silid. Akala ko ba magbabanyo ka? Umurong mamaya na lang. Bakit ka nga pala nagising? Naramdaman ko kasi na wala ka sa tabi ko. At saka, may narinig pala ako kanina. Yung tunog parang mabangis na hayop. Babangis na hayop? O baka yung baboy ramo na gumagala rito? Tuwing gabi kasi may gumagalang baboy ramo. Alam mo kasi, may baboy ramo dito dati pa. Hindi ko lang pinapansin kasi hindi naman ako inaano. Natakot ka ba? Gusto mo ipahuli ko? Sabay ipapalit siya natin. Hindi. Huwag na. Hayaan mo na. Hindi naman pala nananakit. Baka may kaaway lang siyang kapwa niya, baboy ramo. Kaya ganun siya kanina. Okay na ako. Kasi nandyan ka na. Malapad naman ang ngiti ni Rogelio noong mga sandaling yun. Dahil doon, nagkaroon ng ikalawang digmaan sa malambot na higaan. Dahil sa mas lumalalim na ang pagsasama ng dalawa, tuloy na ngang nagdeklara si Ellen ng commitment. Sinabi ng dalaga, gusto niyang maging asawa ang matandang yun. Isang gabi, napag-usapan nila ang tungkol sa pagpapakasal habang nakatambay sila sa balkonahe. Hindi na ako pwedeng magpakasal dahil kasal na ako sa una kong asawa. Pero pwede naman tayo magsama. Pwede tayo magturingan bilang mag-asawa gaya ng iba. Ellen, seryoso ako sa iyo. Totoo ang ipinapakita kong pagmamahal sa iyo. Totoo rin naman ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi naman siguro ako magyayaya ng kasal kung hindi. Nakangiti si Ellen pero ang totoo, sinasadya niya ang lahat. Alam niyang hindi magpapakasal si Rogelio sa iba dahil nga nakatali na yun sa una nitong asawa. Sinadya niya lang na magyaya ng magpakasal
para magmukhang totoo ang nararamdaman niya kahit ang totoo. Gusto niya lang masolo ang yaman ng matanda kapag nadedo na iyon. Magsama na tayo. Pinapangako kong ipararamdam ko sa iyo ang pagmamahal na nararapat para sa iyo. Mahal kita, Ellen. Mahal din kita, Rogelio. Naglapat ang malambot na labi ni Ellen at nagbakbakan naman sa labi ng matanda. Simula na ng kanilang pagsasama, hindi inakala ni Ellen na doon pala magsisimula ang mga kababalagan sa buhay niya. Tuwang-tuwa nang napasok na Ellen ang buhay na malayo sa pinanggalingan niya. Dahil sa mga puntong yun, maituturing na rin ang kanyang sarili bilang mayaman. Lahat ng kanyang damit ay puro bago. Kumikinang na rin ang kanyang liig at ang kanyang kamay dahil sa mga alahas na nakasuot sa kanya. Wala na rin ang kanyang shoulder bag. Napalitan na iyon ng mamahaling bag na ang brand ay hindi niya alam kung paano babanggitin. Ibang-iba na si Ellen mula na magsama sila ni Rogelio. Lahat ng kanyang gusto ay nakukuha niya. Talagang buhay prinsesa siya. Pinagsisilbihan siya ng mga kasambahay na parang isang reyna. Lahat ng utos niya ay agad din namang sinusunod. Pero may isang utos na kahit kailan hindi kayang sundin ng mga kasambahay. Yun ay ang makapagsalita. Hindi alam ni Ellen kung bakit lahat ng kasambahay doon ay ayaw magsalita. Hindi naman pipi ang mga iyon dahil naririnig naman ng mga iyon ang kanyang sinasabi. Kaya malaking katanungan talaga para sa dalaga kung ano ang problema ng mga kasambahay. Pero hindi naman iyon ang kanyang dapat na atupagin para sa kanya. Ang pag-unlad ay dapat niyang isipin. Noong hapon na yun, lumabas ng mansyon ang babae para makipagkita sa kanyang kaibigang si Kenneth. Nilibre niya ang binata sa isang mamahaling restaurant sa bayan. Ibang-iba ka na talaga, Ellen. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Kenneth. Yayaman din ako. Mas madali talagang yumaman kapag may inaapakan kang tao. Ay mali. Kapag pala may sinasakyan kang tao. Well, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Basta ako, eto, chill, relaxed at tamang pasarap lang. Kung sa bagay, sa hirap ng buhay ngayon, kahit anong paraan talaga dapat patusin. Pero ito lang, Ellen ha, sinasabi ko sa'yo, mag-iingat ka dyan sa sinasabi mong asawa mo. Baka nakakalimutan mo, wala kang kaalam-alam sa kung anong tunay niyang pagkatao. Sandaling natahimik si Ellen. Bigla siyang sinampal ng katotohanan. Sa halos mag-iisang buwan na sila ni Rogelio, ni isang detalye ng buhay ng matanda, wala siyang ideya. Maging ang trabaho ng matanda, hindi niya rin alam. Hindi naman kita hinuhusgahan sa ginagawa mo. Ang akin lang, mag-ingat ka. Kasi yung mga kapatid mo, lagi ka nilang hinahanap sa akin. Kapag may nangyaring masama sa'yo, hindi ko na alam kung anong idadahilan ko sa kanila. Kumusta na pala sila? Ibinibigay mo ba yung perang pinapaabot ko palagi? Malamang binibigay ko. Hindi naman akin yun eh. Para ka namang siraulo sa mga tinatanong mo. Pero ayos naman sila. Yung isa mong kapatid, tumataba na kasi lagi na silang may kinakain. Kailan ka ba magpapakita sa kanila? Kapag wala ng nanay ko. Hay nako, bahala ka nga. Kenneth, tingin mo mahal talaga ako ni Rogelio? Eh di ba sabi mo, lahat ginagawa niya para pasayahin ka. Eh di mahal ka nun. Bakit mo tinatanong? Mahal mo na rin ba? Hindi Alam mo naman na may boyfriend ako. Gets ko na. Nababahala ka na kapag nalaman ni Rogelio na may jowa ka, baka anong gawin niya kay Leo? Oo, kasi kung totoong mahal niya talaga ako at hindi lang katawan ko ang habol niya, siguradong magagalit siya ng sobra sa akin.
Tumawa ng malakas si Kenneth. Nagtinginan pa sa kanya ang mga naruroon. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Naku, sinasabi ko na nga ba. Mukhang hindi na friends with benefits ang tingin sa'yo ng matanda. Naku, in love sa'yo ang matanda. Yari ka dyan, kaibigan. Para kang tanga. Kaya nga kita kinita para humingi ng suggestion kung ano bang pwede kong gawin. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Pilitin mong makilala siya. Alamin mo kung sino at anong klaseng tao talaga siya. Para alam mo rin kung ano siya kapag nagalit. Paano ko naman gagawin yan? Aba, bahala ka na. Tinuruan na kita. Sinubo ko na sa'yo lahat ng gagawin mo. Mag-isip ka rin naman. Oh, paano? Aalis na ako. Para maibigay ko na tong pera sa nanay mo. Tumayo ang binata. Kumaway pa ito habang patawa-tawa nang nakalabas na ito ng restaurant. Wala talagang silbi kahit kailan. Pwisit! Inabot pa ng gabi si Ellen sa labas dahil nababagot siya sa mansyon. Naglakad-lakad muna siya sa bayan. Nais niyang ibandera ang kanyang bagong bag at damit. Sa kanyang paglakad-lakad sa bangketa, nahagip ng kanyang tingin ang isang dyaryo na nasa lapag. Nang tingnan niya iyon, nabasa niya ang headlines. Mga bangkay sa ibaba ng hanging bridge? Tumadami? Tiningnan niya maigi ang larawan na naroon. Napagtanto niya ang tulay na nasa larawan ay ang tulay na madalas niyang daanan noon. Teka, sa amin to ah. So totoo pala na may mga bangkay na natatagpuan doon? Pinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nabasa niya roon na aswang di umano ang pumapatay sa mga bangkay na natatagpuan. Napailing ang babae. Ganon din kasi ang sinabi sa kanya ng kaibigang si Bea. Aswang-aswang. Totoo ba yan? Jesus! Totoong mga aswang iha. Sa maniwala ka man o hindi. Hanggang sa panahong ito'y nabubuhay pa rin sila. Hindi nga lang natin nalalaman kung sino sila. Dahil ginagaya na nila kung paano mamuhay ang isang tao. Ay, bongga! Trivia yan ah! Trivia yan! Ang mga katulad mo ay dapat na hindi gumagalak. Dahil ang mga katulad mong mangmang tungkol sa kanila ang madalas nilang biktimahin. Whatever. Tinarayan pa ng babaeng matanda, saka naglakad na rin palayo. Iritadong nilingon niya ang matanda bago siya sumakay sa pinara niyang taxi. 9:00 na nang makauwi si Ellen sa mansyon. Tulog na ang kasambahay. Tahimik na ang buong paligid. Nagtaka siya dahil hanggang sa mga oras na yun, hindi pa rin bumabalik ang matandang si Rogelio. Mga ilang sandali lang, tumunog na ang kanyang mamahaling cellphone na nasa kanyang bag. Pagtingin niya, tumatawag ang kanyang lihim na kasintahan, ang lalaking si Leo. 1 linggo niya na rin itong karelasyon. Ay, bakit ba ito tumatawag? Sabi nang huwag tatawag kapag nandito ako eh. Napilitang sagutin ni Ellen ang tawag niyon. Dahil aminin niya man sa hindi, namimiss niya rin ang lalaking si Leo. Ano ba? Sabi ko diba? Ellen, tulungan mo ko. May humabol sa aking halimaw. Ellen, nandito siya! Aswang! Bago pa maputol ang tawag, may narinig pa siyang tila mabangis na halimaw sa kabilang linya. Leo, ayoko ng ganyang biro ah! Leo! Kilala niya si Leo. Palabiro ang taong yun, pero sa pagkakataon na yun, pakiramdam niya'y hindi biro ang kanyang narinig. Kaya naman, kahit alanganing oras ay tinawagan niya si Kenneth. Nagpasama siya at pinuntahan ang kinaroroonan ng kasintahang si Leo. Sigurado ka ba sa narinig mo? Baka pinagtitripan ka lang ng jowa mo.
Nasa taxi na sila noong mga sandaling yun. Baka sa mga nanginginig na kamay ng babae ang matinding kaba. Hindi. Narinig ko talaga eh. Narinig ko na para bang may mabangis na hayop na humahabol sa kanya. Manong, pakibilis pa po. Alam mo ba kung nasan siya? Nandun lang siya sa bahay na pinapagawa namin. Medyo liblib din doon, kaya sigurado akong walang nakakita sa kanya roon. Mas lalong binilisan ng driver ang pagpapatakbo. Makalipas halos ang 20 minutes, tumigil na sila sa kanto ng isang tila abandonado ng lugar. Langya, sa ganitong lugar talaga kayo nagpatayo ng bahay? Hindi pinansin ni Ellen ang binata. Nagmamadaling tumakbo ang dalaga patungo sa bahay na natatanaw nila. Pagdating nila roon, sa harap pa lang ng bahay ay naabutan nila si Leo na nakandusay sa bakuran, duguan at nakabukas pa ang tiyan nito. Nagkalat ang mga tira-tirang lamang loob sa lupa. Halos matanggal na rin ang kaliwang braso dahil sa dami ng malalim na kalmot. Napatakip na lamang ng bibig si Ellen. Napamura naman si Kenneth sa kanilang nasaksihan. Nak ng putya! Kadiri! Brutal! Nanghina ang tuhod ni Ellen sa pagkakataon na yun. Kung hindi siya inalalayan ni Kenneth, siguradong babagsak na siya sa lupa. Kailangan nating i-report to. I-report na natin! Tuliro na umiiling si Ellen para sa kanya. Hindi magandang ideya na personal niyang isumbong ang nangyari. Hindi pwede. Hindi. Maraming koneksyon si Rogelio sa mga pulis. Baka malaman niya na boyfriend ko si Leo. Anong gagawin natin dyan? Hahayaan na lang natin dyan na mabulok? Tawagan mo ang pulis. Tapos umalis na tayo kaagad. Bilis na! Nagmamadaling dinugot ni Kenneth ang cellphone. Mabuti na lang ay may konting signal doon kahit medyo liblib na rin ang lugar. Ayos na. Hindi ko lang sigurado kung naintindihan nila ako. Ahina ng signal dito. Umalis na tayo. Tara na, Kenneth! Hinawakan ni Kenneth ang babae sa balikat para alalayan itong maglakad. Wala na ang taxing nagatid sa kanila kaya tinahak na lamang nila ang daan. Nang makarating na sila sa kalsada, tumambay muna sila saglit sa isang kainan. Wala namang katao-tao. Tulala ang dalagang si Ellen. Hindi niya inakala ang lahat ay darating sa ganung punto. Yan na kasi sinasabi ko sa iyo, Ellen. Baka mamaya niyan nalaman na ni Rogelio yung relasyon ninyo. Tapos yan, pinapatay niya na si Leo. Hindi si Rogelio. Wala siyang kinalaman dito. Ha? Bakit? May iba bang kaaway ang syota mo? Kanina, bago siya mamatay, narinig kong sinabi niya na may humahabol sa kanyang halimaw. Tapos, bago maputol yung pag-uusap namin, nabanggit niya ang salitang Ano? aswang. Aswang? Oo, aswang. Yun daw ang humahabol sa kanya, Kenneth. Tingin mo, totoo kayang aswang ang pumatay sa kanya? Sa totoo lang, naniniwala ako sa aswang. Yung mga bangkay na natagpuan sa ilalim ng hanging bridge, hinala ko aswang din ang dumali. Wakwak din ang tiyan. Pero kung aswang din ang pumatay dyan kay Leo, bakit naman dun sa mismong pinapagawa ninyong bahay? Halos lahat kasi ng biktima ng aswang sa hanging bridge niya tinatapon. Bakit parang napaka-espesyal naman ni Leo? Hindi ko alam. Ano ba? Huwag mo na nga akong tanungin. Mababaliw na ako, Kenneth. Napasabunot sa sariling buhok ang dalaga. Ayusin mo nga sarili mo. Kapag nakita kang ganyan na Rogelio, magdududa yun sa'yo. Gusto kong mag-inom. Hindi na ako nagiinom. Wala akong pakialam. E di ako na lang. Hoy, tanda. Bigyan mo ako ng maraming alak. Magbabayad ako ng malaki. Bilisan mo! Sandali siyang sinungitan ng matandang babae, pero sinunod din naman ang kanyang sinabi. Nagpakalunod sa alak ang dalaga ng mga sandaling yun.
Mabuti na lamang ay may napadaan lang na taxi, kaya pinatid na ni Kenneth pauwi ang dalaga. Pagdating ni Ellen, pagewang-gewang siyang lumapit sa kanilang malaking gate. Bukas iyon kaya pumasok na din siya sa loob. Sumalampa kaagad siya sa sofa bago siya makatulog. Naaninagan niya pa ang isang nakatatakot na nilalang na nakatayo sa tapat ng main door. Hindi niya iyon pinansin dahil sa sobrang kalasingan. Kinabukasan, ginising siya ni Rogelio. Nagtatanggal pa lang ng pang-opisinang suot ang matanda ng mga oras na yun. Honey, gising na. Dahan-dahang bumangon ang babae. Mukhang napainom ka kagabi. May problema ba? Wala. Napainom lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Kaibigan? Lalaki? Babae. Tumingin sa kanya ng seryoso ang matandang si Rogelio. Para bang may bahid ng inis sa mata nito. Siguraduhin mo lang. Nakangiti si Rogelio pero nakaramdam ng bagyang takot ang babae. Ganun pa man, naging payapa naman ang umagang yun ni Ellen. Palagay niya, hindi naman nakalata ang matanda kung anuman ang pinagdadaanan niya. Sabay silang kumain sa hapagkainan. Napilitan na lamang si Ellen na sabayan si Rogelio para hindi na ito mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw na ayaw ni Ellen ng mga pagkaing luto sa bahay na yun. Hindi kasi gusto ni Rogelio ang mga pagkaing nilalagyan ng asin o ng kahit ano pang maalat. May problema ba? Napansin ko kanina ka patahimik. Wala naman, Nani. Masakit lang naman ang ulo ko. Gusto mo bang uminom ng gamot? Hindi na. Mawawala rin ito kapag naligo ako mamaya. Tapos na ako kumain. Pwede bang matulog muna ako ulit? Sure, walang problema. Salamat. Pag-alis ni Ellen sa dining room, isa-isang tiningnan ni Rogelio ang mga kasambahay. Napapayuko ang mga iyon at kitang-kita ang matinding takot sa mukha nila. Samantala, nagkulong muna si Ellen sa kwarto nila ni Rogelio. Ilang oras siyang hindi lumabas hanggang sa umalis na uli ang matanda na natili lamang siya roon. 5:00 ng hapon nang maisipan niyang lumabas. Balak niya sanang makipagkita kay Kenneth para makibalita kung ano ang nangyari sa kaso ni Leo. Lalabas na sana siya nang mapadako ang tingin ni Ellen sa maliit na lamesang nasa gilid ng kama. Nakapatong kasi roon ang mamahaling relo ni Rogelio na noong mga sandaling yun ay basag na. Dinampot ni Ellen ang relo. Bukod sa basag na, napansin niya ring parang may konting bahid ng natutuyong dugo ang ilalim nito. Napaaway ba si Rogelio? Bakit may dugo at basag ito? Dahil doon, nagsimula na siya magkaroon ng interes na makilala ng lubos ang matandang kanyang kinakasama. Habang wala si Rogelio, isa-isa niyang tiningnan ang mga papeles na nasa kabinet. Mabusisi niyang binasa ang mga nakasulat pero wala siyang makita kahit isang impormasyon tungkol kay Rogelio. Sa puntong yun pa lang naghinala na siya. Baka nga tama si Kenneth na baka may kakaiba nga talagang itinatago ang matandang si Rogelio. Bumuntong hininga ang babae. Napapaisip siya kung sino ba talaga si Rogelio. Bumaba siya sa sala. Dala niya ang lapis at isang notebook. Nilapitan niya ang isa sa mga kasambahay. Iniisip niyang may problema sa pagsasalita ng kasambahay. Kaya inabot niya ang panulat at papel. Ate Dina, matagal na kayo rito, di ba? Sa inyo pong opinyon, ano pong pagkakakilala niyo kay Rogelio? Umiling-iling ang kasambahay na si Dina. Nataranta nitong binitiwan ang lapis at notebook. Bakit ba hindi kayo nagsasalita dito? Nakakapiko na. Ano ba? Sagutin mo ang tanong ko.
Binigyan ka na nga ng pansulat, ayaw mo pa rin sumagot. Narinig iyon ng ibang kasambahay kaya lumapit na mga iyon sa kanila. Ang pinakamatandang kasambahay na si Stella ang kumuha ng lapis at notebook. Nagsulat iyon doon. At nang basahin ni Ellen, lalo siyang nagtaka. Bawal po kami magsabi ng kahit na ano tungkol sa kanya. Mapapahama kami? Ano? Mapapahama kayo? Bakit? Ano bang meron kay Rogelio? Minamaltrato niyo ba kayo? Hindi na sumagot pa ang mga kasambahay. Kitang-kita ni Ellen ang pagkabahala sa mukha ng mga yun. Sa sobra niyang inis, naisipan niya na lang na lumabas. Nakipagkita naman siya sa kanyang kaibigang si Kenneth. Wala pang update. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para makabalita dun kay Leo. Mahirap na. Baka ako pa mapagbintangan. Kenneth, mukhang tama ka nga. Tama sa ano? Parang may tinatago sa akin si Rogelio. Ikaw nga, may tinatago rin eh. Nakakagulat ba kung may tinatago rin siya? Hindi eh. Palagay ko sobrang kakaiba ng inililihim niya sa akin. Teka nga, ano bang pinupunto mo? Yung mga kasambahay niya, hindi nakakapagsalita. Lahat sila, hindi sila nagsasalita. Kahit bigyan ko sila ng pansulat, natatakot silang sagutin ang mga tanong ko tungkol kay Rogelio. Sabi ko na kasi sa'yo, maghanap ka ng pagkakakilanlan niya. Wala nga eh. Naghalungkat na ako at nagkalkal, pero wala talaga. Yan ang nangyayari kapag masyado kang nagpasilaw sa karangyaan. Baka mamaya serial killer yung kinakasama mo. Hindi mo lang alam. Kenneth, kinakabahan na ako. Anong gagawin ko? Pakiramdam ko mapanakit na tao si Rogelio. Nakita ko sa mata niya kagabi na parang galit siya kahit nakangiti siya. Sumama ka na lang kaya sa akin. Saan naman? Uuwi ako sa lolo ko sa susunod na Sabado. Magbabakasyon muna ako kaya hindi ko muna mahatira ng pera yung mama at mga kapatid mo. Patid mo na lang muna dun sa Bea. Sige, sasama ako. Gusto ko nang lumayo. Bago pa malaman ni Rogelio na may iba akong mahal, lalayo na ako. Pero ayos lang ba sa'yo? Si Lolo Berting kasi albularyo. Maraming ginagawa yun na maiirita ka lang. Ayos lang naman sa akin. Basta makalayo lang ako kay Rogelio. Naudlot ang kanilang usapan nang tumunog ang kanyang cellphone. Nag-text sa kanya ang matandang si Rogelio. Pinapauwi na siya nito. Hindi yun inaasahan ni Ellen dahil ang pagkakaalam niya, kinabukasan pa ang uwi noon. Nagmamadaling umalis si Ellen, hindi siya maaring magtagal sa labas. Nakukutuban niya ng pinag-iisipan siya ni Rogelio ng hindi maganda. Dakong 11:00 na makauwi na siya. Sumabay pa kasi ang mahirap na sasakyan, gawa nga nang nasa liblib ang kanilang kinatitirikan ng mansyon. Sa sala pa lang ay naabutan niya na si Rogelio. Umiinom ito ng alak na kulay pula na hindi alam ng babae kung ano, basta malangsa ang amoy. Nandito na ako, honey. Oh, nandiyan ka na. Nakikita ko. Halika. Maupo ka sa harapan ko. Kabadong lumapit si Ellen. Bahinhin ang pagkakaupo niya. May problema ba, honey? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung sino ang kaibigan mo na nakapaligid sa'yo. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Ellen, pero huminga siya ng malalim at pilit na lang na maging kalmado. Kaibigan ko? Hindi kasi ako pala kaibigan. Dalawa lang. Oo, dalawa lang sila na kaibigan ko. Si Bea, tsaka si Kenneth. Kenneth? Oo, bakit, honey? Yung matagal mo ng kaibigan? Si Kenneth? Tumangulang si Ellen. Hindi niya mabasa sa matandang si Rogelio ang nais nitong ipahiwatig. Napansin ko lang naman, masyado yata kayong madikit sa isa't isa. Ha?
Hindi. Hindi naman, honey. Hindi na naituloy pa ng dalaga ang kanyang sasabihin. Nang ilabag na sa lamesa ni Rogelio ang mga larawan, sa mga larawan na yun, makikita ang ilang beses na pagkikita nila ni Kenneth. Oh, yan ba? Sa kanya ko kasi binibigay ang pera para sa mga kapatid ko. Di ba nasabi ko naman sa'yo na hindi kami okay ng mama ko? Kaya yan, nagkikita kami para may taga-abot ako. Gumiti ng malapad ang matanda, pero kinilabutan si Ellen. Iba ang sinasabi ng mga mata nito. Iba ang ngiti ng lalaking yan sa lahat ng larawan. May gusto yan sa'yo. Wala. Matagal lang talaga kami Huwag mo kong lukuhin, Ellen! Nabasag ang salamin sa lamesa sa harapan nila nang padabog na hampasin iyon ni Rogelio. Otomatiko namang nanginig ang kamay ng babae. Namutla siya sa takot. Sinasabi ko sa'yo, Ellen, sa oras na malaman kong niloloko mo ko, yang kaibigan mo mawawala sa mundo. Seryoso akong magmahal. Lahat ng ipinapakita ko sa'yo ay totoo. Pero iba ako kung magalit kapag niloko ako. Tandaan mo ito, Ellen. Mas mataas ako sa inyo. Diyos akong itinuturing ng iba. Hindi na nakapagsalita pa ang dalaga. Nanginig ito habang tila napako sa sofa pag-alis ni Rogelio. Saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hinang-hina siya. Para siyang hinigupan ng lakas dahil sa takot na nararamdaman. Sa sobrang takot ay nagkulong na lamang si Ellen sa kanilang silid. Para doon siya magsisi na pinatulan niya pa ang matandang yun. Pero maya-maya lang, kumatok na sa labas si Rogelio. Pagbukas niya ng pinto, may dala ng kadena at kandado si Rogelio. Honey, anong gagawin mo sa akin? Wag, nakikiusap ako. Bago ka pa makagawa ng ikagagalit ko, ngayon pa lang ay pipigilin ko na. Para hindi na kayo magkita pa ng Kenneth Tayol. Ano ba? Wala namang namamagitan sa amin. Napapraning ka lang. Napapraning ako. Nababaliw ako sa'yo. At mas mababaliw ako kapag nawala ka sa akin at napunta ka sa iba. Hindi ko yung kaya akin ka lang. Hindi na ikaw yung Rogelio na nakilala ko. Hindi mo talaga ako kilala, Ellen. Baliw ka na. Baliw na ako sa'yo. At kaya kong pumatay uli nang dahil sa kabaliwan ko sa'yo. Ulit? Ellen, walang makikinabang sa'yo. Ako lang! Mara siyang hinawi at padabog na lumabas ang matanda sa pintuan. Buksan mo ang pinto, Rogelio! Pakawalan mo ako rito! Nakikiusap ako! Pakawalan mo ako rito! Halos mapaus-paus na si Ellen sa kasisigaw. Pero hindi siya binalikan ni Rogelio. Naisipan niyang tawagan na lamang si Kenneth, pero hindi niya mahanap ang kanyang cellphone. Nang lingunin naman niya ang balkonahe, may 5 malalaking kandado ang nakalagay doon. Talagang siniguradong hindi siya makakaalis ng silid na yun. Buisit na buhay ito! Napaka-buisit! Gusto ko lang naman magkaroon ng magandang buhay. Bakit ako napunta sa ganitong lalaki? Maiyak-iyak ang dalaga habang pilit na sinisiksik ang sarili sa sulok. Sinasabunutan niya ang kanyang sarili sa sobrang pagkadismaya. Nang mapagod na siya sa kaiiyak, unti-unti na siyang nilamon ng antok. Nagising na lamang si Ellen nang marinig niyang tila may nagbubukas sa pintuan sa labas. Nagmamadali siyang bumangon nang akalaing si Kenneth na iyon. Pero pagsilip niya sa butas, nakita niya sa labas ng pinto ang mga kasambahay na tarantang tinatanggal ang kandado. Aling Estelita, pakiusap! Pakiusap! Pakibukas ng pinto! Tila nagkaroon ng pag-asa si Ellen.
Laking pasasalamat niya noong mga sandaling yun. Banga kasambay na lang talaga ang susi ng pagtakas niya. Makalipas ang halos 5 minuto, nabaklas na rin ang kandado sa labas. Agad nang pumasok ang pinakamatandang kasambahay na si Estelita. Sinarado muna nila ang pinto. Marami pong salamat. Salamat po. Huwag kang maingay, Iha. Teka, nakakapagsalita ka? Bakit? Bakit ngayon lang? Sa lahat ng kasambahay, ako lamang ang nakakapagsalita. Lahat sila hindi. Dahil yun sa ako lang ang pinagkakatiwalaan ni Rogelio. Pero, tuwing may dadalhin siyang babae rito, pinagbabawalan niya na rin akong magsalita. Kapag nagsalita ako, papatayin niya ako. Kaya hanggang ngayon, ay buhay pa ako. Kasi sinusunod ko lang ang utos niya. Mga pipi ba silang lahat? Putol ang mga dila nilang lahat. Ayaw kasi ni Rogelio na may makakapagsabi sa kung ano nga ba talaga siya. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Ikaw ang pangatlong babae na biktima niya. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga si Rogelio? Sino ba talaga siya? Iha, hindi tao ang kinakasama mo. Isa siyang aswang. Pagkasabing iyon ng matanda, otomatikong nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Hindi niya inaasahan ang kanyang narinig. Bigla siyang pinagpawisan ng malamig habang nag-iinit naman ang kanyang muka. Aswang? Biglang napagtagpi-tagpi ni Ellen ang mga pangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya ang mga detalye. Kung ganon, siya pala yung narinig kong parang mabangis na hayop noon. Kaya pala pawis na pawis siya nung gabing yun. Kaya pala ayaw niya sa maalat. Kaya pala may dugo ang relo niya kasi siyang pumatay kay Leo. Siya ang aswang na pumatay sa kasintahan ko. Napatango na lamang si Aling Estelita. Hindi. Paano nangyari ito? Siya na rin ang naglalaglag ng bangkay sa ilalim ng tulay sa lugar ninyo. Kaya Iha, kailangan mo nang umalis habang wala pa si Rogelio. Ito na ang tamang pagkakataon para umalis ka. Dinukot ng matanda ang isang cellphone na dipindot. Nagbigay ng 100 piso sa dalaga. Hindi ko alam kung kakasya ba ang pera na yan para ipamasahe mo. Wala ring pera ang ibang kasambahay. Ako lang. Pero sana makaalis ka rito. Yang cellphone na yan, may 2 pang text pa ata yan. Sige na Iha, umalis ka na. Tumayo si Ellen pero agad siyang napatigil at nag-aalalang tumingin sa matandang si Estelita. Pero, paano kayo? Paano ka? Walang masasaktan sa kanila dahil aakuin ko ang lahat. Patawad po. Iha, matanda na ako. Kung mawawala ako sa ganitong paraan, masaya akong mamamahinga. Ayaw ko lang talaga na may mabiktima ulit ang Rogelio na yun. Sige na, umalis ka na. Wala nang sinayang pang pagkakataon ang babae. Agad siyang umalis ng mansyon. Walang kahit anong sasakyan ang napapadaan. Kaya naman, wala na rin siyang ibang choice kundi ang maglakad na lamang. Kainis! Ayaw pang mag-send! Habang tumatakbo, makailang ulit niyang pinindot ang cellphone para maipadala ang mensahe kay Kenneth. Nang makarating na siya sa medyo maliwanag na parte at may matitino na ring poste, saka lamang nag-send ang mensahe na yun. Pero hindi naging kampante si Ellen. Nagpahinga lamang siya saglit pero tinakbo niya ang daan
hanggang sa tuluyan na nga siyang makakita ng masasakyan. 100 lang ang pera niya, mabuti na lang napakiusapan niya ang taxi. Kaya dinala siya nito sa bayan. 1 oras lang naghintay si Ellen. Dumating na rin si Kenneth. Sa sobrang takot, niyakap niya agad ang binata. Ramdam na ramdam ng lalaki ang labis na panginginig ni Ellen. Lintik naman oh. Matutulog na sana ako. Ano ba nangyari? Kenneth, si ano? Kumalma ka nga muna. Kasama mo na ako, kalma. Huminga ng malalim si Ellen. Nang makakuha ng buwelo, saka lamang ito nakapagsalita ng maayos. Hindi tao si Rogelio. Hindi tao? Anong ibig mo? Oo, Kenneth. Aswang siya. Siya ang aswang na pumatay sa mga bangkay sa ilalim ng tulay. Siya rin ang aswang na pumatay kay Leo. Nalaman niya ang relasyon namin. Hindi ko alam kung paano. Basta aswang siya. At ikaw, Kenneth, nasa panganib din ang buhay mo. Naghihinala siyang may relasyon tayo. Aswang si Rogelio? Pochang buhay naman to. Oo. Kaya Kenneth, tara na. Pumunta na tayo sa lolo mo. Kailangan nating makalayo. Buti na lang nagdala ako ng pera. Pwede na tayong lumakad ngayon. Pero hindi dito sa bayan ng terminal. Sa dulo pa. Tara na. Pumara ka na ng sasakyan. Agad na bumiyahe ang dalawa. 15 minutos lang ang biyahe ang kailangan nilang tahakin. Kaya naman, nakarating kaagad sila sa kanilang patutunguhan. Kaso nga lang, dahil 1:00 pa lang ng madaling araw noon, wala pang sasakyan sa terminal. Sarado pa iyon ng mga ganung oras. Maghintay na lang muna tayo rito. Nakakatakot naman dito. Tingnan mo, walang katao-tao. Puro puno ang nasa gilid natin. Baka mamaya niyan. Ang nega mo naman kasi. Kaya yan nangyayari. Subukan mo manahimik. Tumambay ang dalawa sa mahabang upuan na gawa sa katawan ng puno ng niyog. Dahil may kadiliman sa kinilalagyan nila, hindi maiwasan ni Ellen na hindi magpalingon-lingon. Sinusuyod niya ng tingin ang bawat sulok ng terminal. Maya-maya lang, nakita ni Ellen may isang lalaking nakatayo sa bungad. Hindi niya agad naaninagan dahil madilim, pero malakas ang tunog niya na si Rogelio iyon. Si Rogelio! Ayan na siya! Pero pagtingin ni Kenneth, wala ang sinasabi ni Ellen. Saan? Wala naman eh. Ang nakita ko siya, bigla lang umalis. Nandito siya! Nasundan niya tayo! Inis na tumayo si Kenneth, saka napakamot sa ulo. Paano niyo naman tayo masusundan, Aber? Ang layo na nito sa mansyon niyo eh. Aswang yun, Kenneth! Aswang! Si Leo nga hindi niya kilala, natuntun niya. Ako pa kaya na alam niya ang amoy ko? Buisit naman oh. Aalis na sana sila doon nang biglang lumitaw ang matandang si Rogelio. Kahit hindi nila nakikita ang mukha noon, base pa lang sa tunog na parang mabangis na hayop, alam na nilang dalawa na nag-anyong aswang ang matanda. Agad na dinampot ni Kenneth ang nakita niyang bato sa gilid. Binato niya sa mukha si Rogelio. Natamaan naman iyon. Kaya nakakuha sila ng pagkakataon para tumakbo. Bilisan mo! Babagal-bagal! Hila-hila ng binata si Ellen. Kulang na lang kalad ka rin niya iyon para makaalis sila kaagad. Pero dahil likas na maliksi at mabilis ang aswang, natanaw kaagad nila iyon sa kanilang likuran. Para yung gagamba na gumagapang, hindi makapaniwala si Ellen na ang matandang nilandi niya noon ay simento na ang ginagapang. May napadaan na sasakyan, pero sa halip na hintuan sila, kumabig din pabalik. Natakot nang makita ang aswang na si Rogelio. Ang bagal mo, lintik ka! Bubuhatin na nga kita! Pinasana ni Kenneth sa likuran si Ellen, pero laking gulat niya nang sa likuran na pala si Rogelio. Nahawakan nito si Kenneth sa likuran at binalandra.
nang aatakihin na sana ng aswang ang binata. Isang itim na van ang kakarag-karag ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang sliding door. Bumungad ang isang lalaking may hawak at mahabang baril. Pinagbabaril nito ang aswang pero agad namang nakatakbo papunta sa dilim. Nakita ni Ellen na naroon ang kaibigan niyang si Bea. Nakita ni Ellen ang kaibigan niya sa loob. Nabuhayan siya ng loob dahil doon. Bruha! Sakay na! Nagmamadali silang pumasok ni Kenneth doon para silang nabunutan ng tinig nang makaalis sila roon. Buti na lang dumating ka. Kung hindi baka patay na kami. Buti ka mo, nakita namin kayo kanina habang namimili kami ng gulay. Sinundan namin yung taxi nyo. Pero sa bilis nyo, hindi na namin kayo inabutan. Oh, Tito, Kuya, maraming salamat po sa inyo. Tumangulang ang kuya ni Bea na may hawak na baril. Ganon din naman ang tatay ng dalaga na nagmamaneho. Teka, kung namimili kayo ng gulay, bakit kayo may dalang baril? Wala ka na kasi sa lugar natin. Lahat ng tao doon, kapag umaalis, nagdadala ng kahit anong proteksyon. Dahil yun sa sunod-sunod na pagpatay ng aswang. Girl, si Rogelio ang aswang! Nagulat ang kaibigan niya sa kanyang sinabi. Pero hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Bea para tugunin iyon. Dahil pagliko nila sa kaliwang kalye, may biglang kumalabog sa bubungan ng band. Naramdaman na lamang nila ang mabibigat na paanan na sa taas. Kaya naman, nagpreno ang tatay ni Bea. Tumilapon ang aswang sa harapan. Hinarurot ng driver nila ng mabilis para sana sagasaan ang aswang, pero nakailag iyon. Hinabol pa rin ang aswang kahit na mabilis pa ang takbo nila. Maya-maya lang, nagulat na lamang si Kenneth nang biglang sumulput ang aswang sa gilid ng bintana. Nadakma ng aswang ang manggas ng damit niya at pilit na hinihila. Tulong! Buisit! Bakit ba kasi walang salamin tong bintana na to? Huwag kang gumalaw! Baka ikaw ang tamaan ni Kuya! Ako? Ano ba to? Huwag kang gumalaw! Bakit? Huwag kang gumalaw! Baka ikaw ang tamaan ni Kuya! Ako? Hindi gagalaw? Natameme bigla si Kenneth nang paputukan ng kuya ni Bea ang aswang. Nakabitaw iyon at gumulong sa semento. Para makasiguradong patay na ang aswang, huminto sila at nilapitan iyon. Tinamaan pala sa bandang liig ang aswang na si Rogelio. Oh, Ellen, niloko mo ako. Ginamit mo lang ako. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Kabadong tumugo naman si Ellen habang nagtatago sa likuran ni Bea. Oo, niloko kita. Pero niloko mo rin ako. Pinaniwala mo kung normal lang ang lahat sa'yo. Pero isa ka palang aswang. Pati mga kasambahay dinamay mo pa. Magkikita tayo uli. Hindi na nito natapos pa ang sasabihin nang biglang barilin ng kuya ni Bea. Sabog ang ulo ng aswang at tuluyan ng nanahimik. Sa punto na yun, napahugulhol na lamang sa iyak ang dalagang si Ellen. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari, mabubuhay pa siya at magkakaroon pa siya ng pag-asang makalaya sa kamay ng isang aswang. Matapos ang pangyayaring yun, umalis na sila kaagad. Hindi na nila pinaalam sa ibang tao na sila ang nakapas lang sa kinatatakutang aswang. Kinabukasan, binalikan ni Ellen si Kenneth sa mansyon. Naabutan niyang naruroon ang mga kasambahay. Laking tuwa niya nang makita si Aling Estelita na buhay. Sa sobrang tuwa niya,
Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Aling Estelita, makakalaya na po tayong lahat. Wala nang aswang. Wala na si Rogelio. Nako, salamat sa Panginoon at dininig niya ang aming panalangin. Sa wakas, mararamdaman na rin namin ang kapayapaan. Maging ang kaawa-awang matanda ay naiyak na lang din. Baka sa mukha ng mga kasambahay ang tuwa na matagal na nilang gustong maramdaman. Kanya-kanya nang umuwi ng probinsya ang mga kasambahay. Samantala, ilang araw lang namang namalagi si Ellen sa bahay nila Kenneth. Nang makakuha na ng lakas ng loob, umuwi na rin siya sa kanila. Pagkakita lang sa kanya ng kanyang ina ay naiyak na agad ang ginang. Nasabi na rin kasi ni Bea ang pinagdaanan ng dalaga. Ma, sorry sa lahat. Sorry kung masyado ako nagmataas. Sorry. Sorry, binaliwala ko yung nararamdaman niyo, Ma. Pasensya na rin sa mga nasabi ko, ha? Pati na rin sa pagiging pabigat ko. Huwag kang mag-alala. Magtutulungan tayong itaguyod ang mga kapatid mo. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, ha? Nandito naman ako. Nandito ang nanay niyo. Magbabago na ako para sa pamilyang ito. Mula nang mawala ang aswang na kinatatakutan ng lahat, naging maayos na rin ang relasyon ni Ellen sa kanyang ina. Mas lalong naintindihan ni Ellen ang kahalagahan ng salitang pamilya. Nagpakatino na rin ang babae. Hindi na nito nilalandi ang kung sino-sino na lang para sa sariling luho. Sa kanyang mga pinagdaanan, natutunan ng dalaga na ang mga bagay na madali mong makuha, madali rin namang mawawala. Pero sa mga bagay na pinaghirapan, hindi kukupas kailanman. Mula noon, namuhay ng tahimik at payapa si Ellen. Mahirap ang buhay, pero kinakaya niya sa tulong ng dalawa niyang kaibigan, si Kenneth at si Bea. Lalong-lalo na ang kanyang pamilya. Dahil para sa kanya, wala nang masasarap pa sa buhay, kundi ang makasama ang mga taong mahal niya sa buhay sa bawat paglipas ng mga araw.